per executive execom. Yes po, but So in a that's for 4 times, so in a month, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. so 48 in a month. Doon sa execom. Yes Doon po. sa board meeting, And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. okay, sige. 80 plus 48, so 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa Pagcor. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000, samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nagpapakasasa sa pera na pinagpapaguran nila. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni Pagcor ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung recommenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-Pagcor. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ng Office of the President, alam mo sabihin ng Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron ba ganong klase Presidente pag-isip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop. Shut up, sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, tulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pa maayos ng gobyerno kasama Office of the President, and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-uumpisa yan. Kaya nga po, naghihintay po kami na magkaroon ng authority to implement po sa Pagcor noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po. For so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas, hanggang ngayon, na iwanan panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang, gano'ng katagal na po kayo sa Pagcor? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Bito, ba't mo nila lang? 50K, malaki yan. Kumpara sa 12,000, malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya, meron pang on the side yan kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage, ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanang sweldo. 12,500, and how long you've been... sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng
12 years po, pero nasa 9-7 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, tatanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time and you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO2 o 3 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO150. So, EU-150, so inaprobahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong mayroong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto mo, sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo? Was it explained to him thoroughly na, Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin nito, below minimum wage ang tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Wala. Hindi naman po diretsong sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po Plus ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage. Remember, meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government ano kayo, entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng PAGCOR. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po specific with the GCG kasi nga po yung... Hindi nga po, sino nga po doon at did you do it in writing in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We tried to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina po, kayo mag-explain. compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Bakit hindi nyo kayang explain na maayos? Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain niya properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinal po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So, lahat po yon we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits pero still, lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what does CPCS Ang stands for? problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble. Kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po, regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning pa lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po ay kasama po sa pagbuo po at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamaang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon.
Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si chairman para... Chairman. So I need Chairman Chairman Altenco here. Saka si Gian po. Ako Sir, saka si Sean Cao. Sino si Xiong Cao? Sir, bali ano po, ako na lang po magano. Ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, Okay. si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion, tapos si Chairman po. Kasi Four of them. Opo, yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron siya Siguro binabanggit sa Malacanang. Sino sa Malacanang na nagaharang? Miss Sharon. Kasi sabi mo, pinasabit sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Lagi pong nagagamit yung possible na implementation po ng... Ano po pangalan sa Malacanang? Ay, Sino po yung approving person doon sa Malacanang, approving authority, aside from the President, of course? usually po ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. Office of the Executive Secretary. Siya mismo ang nag-disapprove na tataasan yung sweldo. Meron po kaming mga request na meron po silang official na reply po. So, meron kayong request, official reply na hindi tinutugunan ni ES. Nami-mention po doon na we need... Pero sino final approving authority? Are you saying ES? Based on document, yun po yung nakita ko po. Siguro, COMSEC, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit niyong apat na Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. Na si Attorney Marcos. Okay. COMSEC, isama natin sa invitation. Chairman po ng GCG para malaman po natin, maliwanagan natin kung ano pong status ng PCPs Yes. namin sa... So, ulitin po natin, nakikinig yung COMSEC, GCG, Opo. okay. Tapos, si Chairman Altenco, okay. Senior Vice President Daniel